11 araw bago ang halalan, mas pinaigting ng COMELEC ang voter education sa mga botanteng nasa evacuation center pa rin dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Tiniyak din ng COMELEC na may contingency plan sakaling lumala ang sitwasyon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Sinipilit ng panahon ang pagsalubong ng mga residente ng La Carlota, Negros Occidental sa Commission on Elections. Nagpunta kasi ang COMELEC sa isang evacuation center at nagbigay ng demonstration sa kung papaano ang gagawin sa araw ng halalan. Binigyan ng mga residente ng sample ballots, pinagsagawa ng sample voting, at ipinakita kung papaano ipinapasok ang balota sa automated counting machines. Itinuro rin kung paano i-cross-check ang laman ng resibong makukuha mo at ng naka-flash na picture ng iyong ipinasok na balota. Para sa mga residenteng katulad ni Tatay Vicente Navarra, malaking bagay na matuloy ang botohan sa kabila ng panganib na dala ng Bulkang Canlaon. Marami sa kanila mula December pa noong nakaraang taon namamalagi sa evacuation center. Panawagan niya sa pamahalaan, sapat na tulong para maibsan ng init at sikip na araw-araw nilang nararanasan. Na sana matulungan kami sa pag-win namin ng bahay namin wala nang kaya kami ng tulong sa pamahalaan. Masaya raw si Tatay Vicente na nagpunta mismo ang pamunuan ng COMELEC para ituro sa kanila ang sistema ng halalan ngayong Mayo. 71 years old na kasi si Tatay Vicente, kaya malaking bagay raw sa kanya na makitang mas mabilis ang proseso ng botohan ngayong taon. Ngayon madali lang. Hindi gaya ng dati na matagal. Ay di masaya. Dahil alam na namin kung paano magboto. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa halos 17,000 botante ang apektado ngayong nasa Alert Level 3 ang Canlaon. Sakaling tumaas ito sa Alert Level 4, tataas din ang bilang ng mga apektado sa mahigit 75,000. Dito sa La Carlota South Elementary School 2, idinaos yung ACM demonstration at voter education drive ng COMELEC. Ito ay magsisilbi ring isang polling place sakaling tumaas sa Alert Level 4 yung volcanic activity ng Mount Canlaon. Sa kasalukuyan, mananatiling boboto sa orihinal nilang mga presinto ang mga botante. Pero ready na raw ang mga lugar na gagawing makeshift o pansamantalang polling places kung lumala ang pag-aalboroto ng Canlaon. Mayroon na rin daw coordination ng COMELEC sa Office of the Civil Defense o OCD para sa mga lugar na nasa loob ng danger zones. Ang ating ambisyon at all costs, walang failure of election, walang postponement of election, wala po tayong gagawin na idideklara na resetting ng election. Dapat at all costs, lahat makaboto sa Mayo 12. Nagpaalala rin si Garcia na respetuhin sana ng mga kandidato ang kalagayan ng mga botanteng nasa evacuation centers. Iwasan daw muna ang paglalagay ng kung ano-anong campaign paraphernalia at tumutok na lamang sa pagtulong sa ating mga kababayan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.